Sana wag mangyari sa panahon natin na ang iba ay may iwan dahil hindi nakikinig. O naman, hindi nagpapahalaga. Nakikinig ang iba, pero hindi pinahalagahan. Ito ang sitwasyon ng mga tao. Noong panahon ni Noe na dumating ang paggunaw, wala silang kamalay-malay. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom. Nagsisikain, nagsisiinom. Puro panlaman lamang. Amen? Palapakan natin, Panginoon. Isa sa mga dahilan, bakit hindi natin malalaman o kaya mabibigla ng mga tao mangyayari na sila'y maiwan. Kasi nga, nakapokus lamang siya sa sarili, sa laman. O, di ba? Hindi naman masama kumain, hindi masama uminom. Pero sa kanila, yun lang ang kanila. Puro pang mundo lang kailan nila-isip. Dapat, lagi sila nananalangin, sumasamba at nagpupuri. Katulad ninyo. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Bago nagkagunaw, sila nagsisikain at nagsisiinom at nangag-asawa. My God, puro flesh. Puro sa laman. Kaya totoo man lang sulatan, ang nabubuhay sa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi masama mag-asawa, hindi masama kumain, hindi masama pinagpala. Provided na lagi kang nananalangin, lagi kang nagpapasakop sa kalooban ng ating malapit. Ganyan po ibig sabihin. Kasi may kasama kami preacherong araw doon sa Davao. Sa Tagum City, Davao Oriental. Lumapit yung kayang beloved wife, si preacher yun. Lumapit kayang beloved wife sa isang kasama natin. Sabi na, ano nangyari sa asawa ko? Laging wala. Hindi na raw pumapasok sa kwarto nila. Pag natulog, doon na sa may kusina. Nang tinanong yung preacher, oh, beloved, yung asawa, nagreklamo na. Nagsisi ako, ba't ako nag-asawa? Gusto ko, ang buhay ko puro sa Diyos lang, araw-araw. Sabi, hindi yun. Tama lang yung gusto mo. Gusto mo sa malapinon talaga. Pero, kailangan, yung katungkulan mo sa asawa mo, gawin mo din. Ha? Ilagay sa lugar. Diba? Ganun din sa atin. Meron nga isang pamilya nung araw, munta sa pastoral house. Ilan, mga 30 years ago. Ang dami nila. Buong angkan. Nagpunta sa pastoral. Mag-worker na daw sila lahat. Sabi na, pastor, o anong mga pinagkakitaan nyo doon? Di, ano kami, nagsasaka. Pati mga baka nila, pinamigay. Pinabayaan naman na, pastor, kasi baka nga Diyos nang usap. Hindi pa inabot ng 2 buwan, nag-uwian na eh. Bakit? Walang pagkain sa pastoral house eh. Diba? So, hindi naman masama kung tinawag talaga tayo para isang worker. Maganda yan. Pero, dapat handa tayo sa pagharap sa mga pagsubok ng Diyos. At hindi naman lahat tinawag para maging worker. Hindi lahat tinawag maging preacher. Hindi lahat tinawag. Dahil, kailangan din mayroong susupport sa gawain ng ating malapinon. Gagamitin lang Diyos to support the church. Amen ba? Lahat? Parang bansang Pilipinas yan eh. Hindi naman lahat presidente. Ang presidente lahat ng Pilipino, wala na magsasaka. Wala lang magtatanim. Wala lang ninegosyo. Wala lang negosyo. Kaya gutom ang Pilipinas. Ganon din yan sa spiritual. May tinawag para sa mga bagay na paglilingkod sa iglesia, sa church, sa spiritual, mayroon din tinawag para tumulong sa iglesia. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Diba sa praise the Lord? Ang mahalaga, tayo'y nagpapatuloy, naglilingkod, at nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon.
Ayan. Bago dumating ang pagkagunaw, ang mga tao ay nabubuhay sa laman. Hanggang sa pumasok si Noe sa daong, yung mga tao, despite na maraming warning si Noe na darating ang dilubyo, hindi sila naniwala. Hindi totoo yan. This is happening also in our time. Amen? Sana wag tayo kasama doon sa mga nagsasabi, hindi pa yan. Pakaligaya muna tayo sa mundo. Ayan. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. Hindi nila nalalaman. Dapat, pag gumagawa, ang mga Kristiyano gumagawa sa kalooban ng Diyos, malalaman mo, ipaparamdam sa iyo ng Diyos ng kanyang gagawin. Nakasulat sa masulatan. If we are doing the will of God, God will reveal to us what is going to happen. Ano mayayari? Kanyang ipapahayag sa atin. Pero ito, hindi nila nalalaman. Bakit? Dahil nabubuhay lamang sila sa laman. Wala silang pakialam sa Diyos. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, wala silang pakialam. Pero sa mga katulad natin na binago, kumbinsido, na tayo ay nasa katotohanan, ang number one natin pinapakalaman, ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? At sila ay tinangay, at hindi nila alam na hanggang sa dumating ang paggunaw. Hindi nila alam. At sila ay tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tinangay sila lahat. Wala silang kaalam-alam. Sabi naman sulatan, ganon din sa babalik ng Panginoon, maraming tatangayin. Hindi nila alam. So this is a solemn warning to the children of God, to the Christians, na dapat alam natin. Salamat sa mga Pinoon, alam ng man of God, ating mga pastor. At narinig namin sa inyo na kailangan tuloy-tuloy ang ating paglilingkod na mainit, matuwid sa harapan ng ating mga Pinoon. Ayaw niyang palamig-lamig na paglilingkod. Sa malang sulatan, may tinatawag po na carnal Christians and spiritual Christians. Dalawang klase palang Kristiyano. Carnal Christians, mga Kristiyano na bubuhay sa laman. At spiritual Christians. Sino yung tinatawag na carnal Christians? Kalahati sa Diyos, kalahati sa mundo. Yan po ang tinutukoy na carnal Christians. Pag babasahin mo lahat yan, yung carnal Christians, kadalasan yan, hindi nila alam ang gagawin. Paano sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero sa mga spiritual Christians, katulad natin, kahabagan, sundan mga pastor, pinapaalam ng Diyos sa atin, ano ang gagawin natin. Palapakan natin, malapay na, amen? Basta number one, huwag mong kalimutan, lagi kang sa gawain. Yan ang number one. Lagi kang tapat. Saan ka tinawag, anong ministry mo, gawin mo. Minamahal, sigurado yan, kasama ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon, amen? Sure yan! Dahil pag may matuwid na mumuno sa iglesia, ang mga Kristiyano, madadamay yan sa katuwiran. Matuwid ba, ating mahal na pastor? Matuwid ba? Walang alinlangan. Mahal na pastor, patay buhay. Mas gusto niya sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. At yun ay tinuro sa amin. At yun ang pinagsumikapan namin gawin. May pagkain, wala. Puyat, pagod o hindi, may pagkain, may pagpapala, may blessing, wala. Ang mahalaga sa amin, pagpupuri at pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa inyo, tuloy na kayo sa pagsamba, maging tapat ka, anong duty mo, damay ka, dito ka palagi, kasama ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga tinuturo mo sulatan, give double honor to the elders of the church. Kasi damay ka. Bigyan mo ng paggalang ang elders of the church sa pangunguna at mga pastor. Bakit? Damay ka. Yan ang instrumento ng Diyos
para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pag natin gayahin ang mga anak ng Diyos katulad ng panahon ni Noe o panahon ni Moses and Aaron, they are complaining against Moses and Aaron. Lagi sila reklamo. Marami silang laban kay Moses. Ang Diyos nagalit. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, you're not complaining against us. You're complaining against God. Sa Diyos sinireklamo, hindi sa amin. Kami baliwala. Kami mga alipin lamang ng iglesia. Pag nagreklamo kayo, hindi sa amin, kundi sa Diyos kayo nagreklamo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sana huwag tayo mahulog sa ganyang kalagayan. Because we are already in the end times. Napakahalaga ng kaligtasan natin. Wala nang pinakamahalaga, minamahal. Wala na. Wala na. Kahit lahat ng bagay sa mundo makamit natin, pero mawala ang ating kaligtasan. Baliwala lahat. Pero di bali na. Medyo may problema tayo. Ngunit, sigurado ka, ikaw ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ito po isa sa hindi makapasok sa rin ng Diyos. Revelation chapter 22 verse 15. Can you read? Merong isang pastor po sa ibang church. Ngaral siya. Bold din mangaral. Sabi niya, blessings be upon you. Pagpapala, mapunta sa inyo. Grabe katuwa ng kapatiran. Praise the Lord. Amen. Amen. Nung sinabi niya sa sunod na gawain, nabubuhay sa kasalanan, kawawa kayo, mapapahama kayo. Lahat sila nalugmok. Hindi na alam na mas mahalaga yung pangangaral na yun. Dahil yun ay pagpaalala at pagmamahal para mapunta ka sa tunay na pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Can you read? Revelation chapter 22 verse 15. Singers, kindly prepare. Apokalipsis 22:15. Nanga sa labas ang mga aso at ang mga ngaway at ang mga makikiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga magpagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig na gumagawa sa kasinungalingan. Amen. Sa English, for without are dogs. Sa 14 sabi doon, mapalad ang mga gumaganap ng kanyang mga utos. Sapagkat sila may karapatan sa buhay, sa puno ng buhay, at pumasok sa mga pinto ng syudad, sa langit. Yan yung sabihin. Sapagkat ang nga sa labas, ito yung mga hindi nakapasok sa langit, sa city ng New Jerusalem, ng bagong Jerusalem na syudad, ito yung mga hindi nakapasok. Ito yung nasa labas, mga aso. Hindi naman literal na aso, ibig sabihin, mga tao na katulad ng aso. Iniwanan na yung masama, binalikan. Di ba? Yan po yun. Aso kasi, pag nagsuka ang aso, susuka ang aso. Sensya na sa salita. Sumuka yung aso. Alis yun. Mamaya babalik yun. Kakainin yung sinuka niya. Ha? Yan po hindi na makapasok sa langit. Yung bumabalik-balik sa dating gawe. Nanga sa labas ang nasa labas ay mga aso at ang mga manggagaway at ang mga makikiapid at ang mga mamamatay tao. Mamatay tao. Yun, may galit lang tayo, nilubugan ng araw, ang tingin sa Diyos sa atin, mamamatay tao na tayo. Ganun katindi ang Word of God. Ganun sa kahigpit. Mahigpit kasi nga, tagalangit ka na eh. Hallelujah! Praise the Lord! Ayaw ng malapinon, manakaw ng diablo ang ating kaligtasan. Siya mahigpit siya sa kanyang salita. Matay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Akala natin yung sumasama sa Diyos-Diyosan, yung lumuluhod lang sa revolto. Hindi. Sa Biblia, ang sumasama sa Diyos-Diyosan, kahit anong bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos. Yung bagay na yan, Diyos-Diyosan yun natin. Amen ba? Namahal? Anything that is more important in our hearts and mind than God, that is an
an idol. Kahit anong bagay na mahalaga sa atin, kisa sa Diyos. Yun ang sinasamba natin. Yun po ang Diyos sa tinutukoy. Hindi lang po yung lumulod sa revolto. Hindi lamang po yan. Very common na yan, lumusulod sa revolto. Alam natin yan, pagsama sa Diyos. Meron pang mas nakakatakot dyan. Kahit anong bagay na mas malaga pa sa atin kisa sa Diyos. Halimbawa, trabaho natin. Di ba? Hindi na tayo nakakasamba dahil sa trabaho natin. Yung trabaho natin, yun ang sinasamba natin. Yan po sa paningin ng Diyos, sinamahal. Ganun po yan. Hindi masama magtrabaho. Kailangan talaga magtrabaho. Hindi naman tayo full time. Pero dapat, mas mahalaga pa rin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. At ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. And whosoever loves and makes a lie. Ang sino man umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Ano ibig sabihin? Ng salita ng sinungaling? Hindi yun. May mas malalim ang ibig sabihin niya. That is, talagang masama naman magsinungaling ka, hindi ka magsabi ng totoo. Pero may mas malalim pa dyan, tinutukoy na panasulatan na pagsisinungaling. Ibig sabihin, if somebody is living a double life, sabihin, hindi tayo minsan totoo. Yan ang ibig sabihin ng magsinungaling. Hindi tayo totoo. Double life. Double ang ating buhay. Yan ang ibig sabihin ng lie. Pero lahat yan, kaya patawarin ng mga Pinoon dito sa tunay na gawain ng ating mahal na Pinoon. Lahat ng mga kasalanan kaya patawarin. Ang nakakatakot, pag naabutan tayo na hindi tayo nakapagsisi. Yun ang nakakatakot. Lahat ng kasalanan napapatawad. Ayan. Gumagawa ng kasunod sabihin, those who are living a double life. Double. Doble ka lang buhay. Diba? Kailangan, dapat tayo totoo. Amen? Kung anong sinabi ng mahal na Pinoon, ang sabi salita ng Diyos, yun ang ating ipinamamuhay. Diba? So, praise the Lord. Ganon ang sinasabi ng Panginoon. We must be living in uprightness and in accordance with the will of God. Kaya nga, minamahal, kailangan natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Amen? Katulad ng panahon ni Noe, hindi po nila alam na nandyan na pala yung baha, parating na. Kumbaga sa tsunami, nandyan na, gumugulo na yung mga alon, pero wala silang kamalay-malay. The same is true in our time. Kaya ang ating topic, the suddenness of the events. Bigla lang lahat. Panalangin natin na sana hindi lumala yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Tinawag na yung mga reservists. 107,000 reservists all over the Philippines. Pinaredy na para humarap sa digmaan. Yan, bago lang na balita. Pwede mangyari yan, pwede rin hindi. Sana hindi. Para marami pa tayong magawa sa gawain ng ating mahal na Pinoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pero ka mayayari? Wala rin problema. Bakit? Ready tayo. Malapayan natin, mahal na Pinoon. Sa biyaya ng Diyos, sabi ng mga pastor, ay nagpupuri tayo dahil tayo dito na, nandito ang presensya natin, mahal na Pinoon. Kahit bomba yan, mahulog sa gitna natin, hindi sasabog yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya minamahal, laging pinapaalala natin mga pastor, mga kapatid, mamuhay tayo na matuwid. Layuan natin. Kung tayo nahulog, bumangon ka. Kung bumagsak tayo, bumangon tayo. God is giving us another chance. Ganon ang Diyos natin. Minamahal? Ang tayo mawit, pwede natin malapit.
Sa mga baguhan, inibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Sudden, bigla lang ang mga bagay-bagay mayayari sa mundo. Sudden destruction ang sabi ng salata. Akala ng iba, tahimik. Pero sudden destruction. Sana wag mangyari muna yung sudden destruction. Dahil marami pang kaluluwa naghihintay sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo mawit, purihin natin mahal na Panginoon.